and Cream Silk Strength Boost. Kung tama ang mga narinig ko dito sa bangko, konti na lang ang percentage kailangan niya para maging major stockholder siya. Natalie, anak, kanina pa kita hinahanap. Ate, gusto ko na kayo makasama. Masaya ang buhay namin dahil wala ka sa buhay namin. Pareho siguro sila ni Angela kung nandito pa rin si Angela sa atin. Don't think about that too much. Naisip ko lang na yung anak ni Nancy could have been my Angela. Kaya pag nakita mo siya uli, huwag mo na siyang kakausapin, ha? Paano na po nalaman na masama po siya? Salamat talaga sa mga reports, ha? Are you trying to review the reports or this is their family's company? Are you even connected with the bank? Excuse me, Victoria, this is my wife. Asawa mo lang naman pala eh. Akala ko kung sino may alam sa bank operations. Excuse me. 8% na daw ang nadagdag sa ownership niya. In just a few shares, I think she's gonna be the major stockholder of Oriental Bank. Nancy, kamusta naman yung trabaho mo sa foundation? Mabuti naman po, tita. Alam mo, meron nga kaming tutulungan ng orphanage ngayon na salanta ng bagyo. Sa Bataan siya. Sandali, bakit hindi tayo gumawa ng isang event? Sa ganung paraan, alam mo, pwede nating imbitahin lahat ng mga tao from high society. At madali ka pang makakuha ng malaking pera. Hindi ko alam, tita eh. Diba, tita, kung gusto naman nilang tumulong, pwede namang magbigay na lang sila ng tulong. Kailangan ba talaga magpa-party pa? Okay, whatever you say. Anak, kanina ka pa nguya ng nguya dyan. Parang pinaglalaroan mo lang yung pagkain mo. Sige na, kain na. Nay, ayoko po ng ampalaya. Di masarap eh. Ano ba ang gusto mong kainin, Natalie? Gusto ko po ng bacon and hot dogs. Anak, hindi ka pwedeng kumain nun kasi 2 araw na yun lang ang kinakain mo. Hindi maganda sa kalusugan yun, ha? Nay, ayoko po talaga eh. Magpaluto na lang po tayo kay Manang. Natalie, yan ba talaga gusto mo? Papaluto ko kay Mana ngayon din. Natalie, maraming batang walang makain. Maswerte ka at di ka kasama sa mga batang yun. Ayoko ng ganyang ugali, anak, ha? Pag ganyan ka ng ganyan, mapapalo kita. Sige na, kainin mo na yan. Natalie? Anak? Umiyak ka? Nanay po kasi galit sa akin. At ayaw ko po na kainin na sa lamesa. Oo. Bakit naman ayaw mo kumain? Ha? Ayoko tayo ng gulay eh. Di masarap eh. Gusto ko ng hotdog at bacon. Meron naman tayo din sa rep eh. Akaso ayaw ni nanay magpaluto na lang. Tama naman ang inay eh. Ano mo, yung bacon tsaka hotdog, walang sustansya yun. Ha? Mabuti sa katawan yung gulay. Tsaka isa pa, dapat di ka namimili ng pagkain. Kung ano yung nakahapag dyan sa mesa, yun yung kakainin mo. Kahit di masarap, kakainin ko. Alam mo, nung nanay mo, nung bata pa kami, laging gulay yung kinakain namin. Gulay lang kami ng gulay. Araw-araw gulay yung kinakain namin. Kaya nung bata kami, lumaki kami ng hindi nagkakasakit. Yun mo, nararamdaman mo ba yung braso ko? Laki-laki, di ba? Hindi kasi ako nagkakasakit dati dahil sa gulay yun. Ha? Eto, anak. Eto gawin mo, ha? Pagkakain ka ng gulay, isipin mo, hotdog yung kinakain mo. Di ba? Pag kinagat mo, isipin mo, sabihin mo, ang sarap-sarap naman ng hotdog. Di ba? Di ba? Ganun na lang isipin mo. Oh, nak, promise mo sa akin, ha? Kakain ka na ng gulay? Ha? Promise. Promise? Promise. Ay, alam mo, anak, sa kakakain mo ng hotdog, baka magmukha kang hotdog. Baka
naman po kayo sa kakakainin ng gulay, maging kambing kayo. Ay, naku, hindi mangyayari yun, no? Nancy, sana hinayaan mo na lang yung batang kainin kung ano man yung gusto niyang kainin. Kawawa naman eh. Tita, mas kawawa naman siya kung araw-araw na lang puro hotdog at bacon ang kakainin niya. Masama sa kalusugan yun. Oo nga, pero hindi mo naman siya kailangan pagalitan. Tita, ayoko lang naman maging spoiled siya. Ayoko matulad siya sa ibang mayayamang bata na alam lang kainin yung mga pagkaing mayayaman na wala namang sustansya. Ang ganda naman ng shade ng lipstick mo today, Mrs. Recto. Why, thank you. It's Chanel. Ang sarap maging buhay housewife na may apelidong Recto, ano? Ang iisipin mo na lang is finding the perfect shade of lipstick na mamahalin. Must be very tiring. Tell me, Victoria, bukod sa kinaiinggitan mo ang shade ng lipstick ko, what else keeps you busy? Oh, I know. Busy ka sa pagsisip-sip sa mga shareholders ng kumpanyang ito, right? I know what you're trying to do. Busy ka sa pagpapanggap na wala kang ginagawa behind my husband's back. Now that must be very tiring. Mauna na ako sa'yo, Miss Manalo. Habang abala ka sa pag-aangkin sa kumpanya ng asawa ko, hahanap na lang muna ako ng perfect shade ng hair color.